Hello guys! Ito po ang last na video na hindi na-upload ni Ajuma. Ito po yung preparations namin papuntang Pilipinas with Daddy Insoy and Little Insoy. At ito rin ang aking huling klase sa Hagwon. Binigyan tayo ng pabaon ni Gintulboy mga kabisdak. Yan, binigay na pabaon. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. 종이야 가만히 있어. 우리는 하고 싶어하는 것이 맞다라고 얘기를 하고 있고요. 하지만 한편에서는요, 백악관 그 대변을 두고 있고 모든 선택사항을 고려하고 있다고 말을 보면. Hello mga kabisdak! Welcome back to our channel! Welcome back to our vlog, Winter Life in Korean Countryside. Last day! Kasi bukas uuwi na tayo sa Pinas. Magbabakasyon pala sa Pilipinas. Babalik po kami last week ng February. Salamat po sa mga nagpayo sa akin na sulitin ko na lang yung 2 months ko na winter break. Yes, susulitin ko mga kabisdak. Kasi matagal-tagal na din naman ako hindi nakauwi. 3 years ago na ako last na nakauwi. So, I think I deserve na lubos-lubusin ko na. Naintindihan naman yun ni Bianan na syempre, matagal din hindi nakauwi yung kanyang daughter-in-law, yung kanyang magandang daughter-in-law. So, sila di Insoy muna ang gagawa, magluluto sa mga handaan, mga handa na food for Chinese New Year. Third week kasi yung Chinese New Year this year, 2026 guys. So yun, and today po ang last class natin sa Hagwon. Friday po today, January 9. Bukas yung flight natin, January 10. Last day ko sa Hagwon, and then yun na, nag-leave na ako sa Hagwon. Then nakausap ko na yung boss ko kahapon and everything's okay. Sabi niya, okay lang kung kailan ka gustong bumalik. Basta tawagan mo lang ako para ma-schedule ko ulit yung klase mo. Ganon. Ganon. Kasama ko po si Little Insoy. Bibili ako ng mga kakailanganin sa pharmacy like yung gamot ni Little Insoy sa balat. In case na magkati-kati siya sa Pinas. And then nakiusap na rin kami kay Gentle Boy na siya yung magbigay ng pagkain sa ating mga cats, mga kabis cats. Yun. Binigyan tayo ng pabaon ni Gentle Boy mga kabisdak. Yan, binigay na pabaon. Ay. Ganyan kapag mga close na friends. Almost like family na din kasi si Gentle Boy. Normal lang po sa kanila ang magpabaon kapag yung may sila na may family member na magbabakasyon, ganun. Normal sa kanila mga kabisdak. 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 이재명 대통령이 13일부터 1박 2일 일정으로 일본을 방문해 정상회담을 갖습니다. Isa sa mga kaibigan ni DE ay may junk shop. So yung aming mga botilya and tins na pwedeng ibenta, binibigay po namin sa kanya. Tapos siya na yung magbebenta. Sa kanya na po yung kita. At nag-drop na din po kami dito sa barangay hall. May kukunin lang na papeles si Daddy Insoy. And then sabay-sabay na kaming pupunta sa bayan. Final class ko po sa English Academy sa Hagwon. Pero sa mga public schools, wala na po yan silang pasok. Habang nasa biyahe po tayo papunta sa bayan, ay nais ko lang pong batiin. Shout out po kay Ma'am Juliev Hamisola. Thank you po sa palaging panunood. Kay Ma'am Emerita Magleo and Magleo family. Shout out. Happy viewing. Kay Ma'am Cora Aragones. Thank you so much. And shout out po sa Kasiglahan Rodriguez Rizal, kay Ma'am Aiza Aiko Arante and family. Thank you so much. And belated happy birthday to Ante Vic noong March 28, kay Ante Neng noong March 30, and kay Ante Annette today, April 3. Happy birthday! Greetings from Ma'am Chet and yours truly, Bisdak in Korea Vlogs. Thank you so much mga kabisdak!
Nasa bayan na tayo mga kabisdak. Si Daddy Insoy may kukuning papeles doon sa, yan po ang barangay hall dito sa ang barangay poblasyon sa ating bayan. Yung town hall na sa kabila. And then kakain daw kami ng, magla-lunch itong si Little Insoy kasi hindi yan kumain sa bahay. Dito lang din, jajangmyeon daw ang kakainin nila. And then ako papasok sa trabaho. Ganyan yan ka-happy kapag nakawala sa bahay. Kapag nakalabas yan sa bahay, happy-happy po. Kasi, mashallah, oh, baba, oh, tingnan nyo. Party-party na siya. Jongo! Happy! Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Ay. Kırgıço. Ang lamig. Maghintay doon sa labas, guys. Dito tayo sa loob maghintay kay Daddy Insoy. Kuha pala. Nagkuha po si Daddy Insoy ng ito po yung asin, pero hindi yung asin na ano, gusto na ni Little Insoy malis. Sabi ko maghintay sa kanyang papa. Hindi yung asin na panghalo sa pagluluto. Ito po yung asin na ini-spray namin sa daan, sa aming mga pathway para matunaw yung snow. Magi-snow daw to ngayong gabi. So di ba bukas aalis kami. So lalagyan na namin ng mga asin doon sa bakuran ni Bianan para di ba wala si Daddy Insoy, wala kami. Wala magpapala sa mga snow niya. So budbura na natin ngayon. Mamaya pagdating namin sa bahay. Sa bahay ni Bianan. Ito po siya. Ito po siya mga kabisdak. Ayan. Malalaki po yung tupak na yun. Yan oh. De-icer. De-icer. Isang sako. 25 kilos. Alam niyo maganda talaga yung cushion guys na nabibili ko sa Daiso. May glass skin effect siya. Oh, 'di ba? Kahit hindi naman tayo glass skin, may shiny effect siya mga kabisdak. Oh. Nagiging glossy ang skin ni Ajuma. Ito po yung classroom ko dito sa Hagwon, guys. Tatlo pong teachers ang nagtuturo dito, 2 Korean teachers at ako lang po ang isang Pinay teacher. So yung dalawa, si Teacher Jackie at si yung owner, yung boss ko ay nagtuturo din. Pero silang dalawa, ang tinuturuan nila mga kabisdak, si Wonjang, si boss, ang tinuturuan niya ay high school and middle school. Kaya late na po ang kanyang klase, nag-start ng 4 to 10. Yes, 4 ng hapon until 10 ng gabi ang klase niya. Si Teacher Jackie naman is nagtuturo ng elementary, pero mas marami ang aking elementary kaysa sa kanya. Pero mas marami siyang klase kasi everyday yung klase niya. Nagtuturo siya ng elementary at saka middle school. From ganun din ang kanyang klase guys hanggang 10 ng gabi. At ang masaya is yung si Teacher Jackie, nag-aral po siya ng English doon sa Kabanatuan dyan sa Pilipinas mga kabistak. Pati itong si Wonjang, yung boss ko sa Pilipinas din po yan sila nag-aral ng English. Nag-aral lang sila ng mga 3 years tapos pumunta si Teacher Jackie sa US. Doon siya nag-train sa kanyang English speaking skills. Si Wonjang naman, si boss, pumunta sa Australia. Doon po siya practice sa kanyang speaking skills kasi alam naman nila ang grammar. Ang grammar doon nila natutunan sa atin, sa Pilipinas. Although, tinuturo naman sa school ang grammar mga kabisdak, English grammar. Pero iba rin talaga, iba talaga kapag dyan sila, kailangan po nilang mag-abroad kasi dito sa Korea, parang yun po ang napapansin ko, nahihirapan sila mga kabistak, parang mas mabilis nilang ma-absorb, mabilis silang matuto kung nandyan po sila sa abroad like sa Philippines or sa ibang English-speaking countries. Yun po talaga ang napapansin ko sa mga estudyante dito, mga bata dito, kahit matindi, kahit puspusa na yung pag-aaral nila mga kabistak, alam nila yung grammar, alam nila yung sentence structure, alam nila, pero madali po nilang makalimutan, hindi po nila nagagamit kasi sa totoong buhay.
Kapag ang language kasi is hindi mo ginagamit yung mga natutunan mo, wala din, mabilis mo silang makalimutan. Like this week, tinuturo ko ang ito na grammar, ito na meaning. Next week, kapag mag-review na kami, ay nakakalimutan na kasi hindi man nila nagagamit outside the classroom. Sa bahay nila, sa TV, wala. Dito lang sa classroom nila nagagamit. So, yun ang problema. Yun ang nahihirapan ang mga Koreans. Alam nila ang grammar, marami silang vocabulary na alam, pero nahihirapan po silang magmemorya, mabilis nilang makalimutan, gano'n, hindi sila sanay makipag-communicate in English. Yun po ang problema ng mga Koreans sa mga kabisdak. Kaya mas gusto nila para mas effective ang learning ng English, pumupunta sila abroad, like Philippines at ibang English-speaking countries, or nakikipag-friends sila ng mga foreigner like Pinay, mga ano, nakikipag-chat, nakikipag-friend, nakikipag-go out. May ano ako guys, kaibigan ako na Korean, gusto niyang iti-treat lang niya ako sa coffee shop, tas magchika-chika lang kami, magmarites, or kahit ano, basta magamit lang niya yung kanyang natutunan sa English. May klase kami, pero bukod sa aming klase, adult yun siya. Opo, may adult student ko. Bukod sa aming klase, gusto niyang tumatawag, mag-chat, kahit na weekends, kahit na gabi, gusto niyang tumawag guys, para lang talaga makipag-usap in English. Yung ating background music ba, naalala ko yung graduation. Graduation man dyan sa atin sa Pilipinas, no? Last week or 2 weeks ago, ang March at April ay ano talaga yan, no? Graduation, tapos bakasyon. Pero dito sa Korea, ang March po ay baliktad. Kung sa atin graduation ang March, dito sa Korea, yan, beginning of school year po ang March. So, yan, dahil last class man, ang aming klase is 40 minutes lang ang klase namin guys, pero ako, 30 minutes lang ang klase, naglaro kami, 10 minutes, laro-laro. Opo, ganyan lang. Tapos gagamitin namin yung aming mga natutunan. Ito is Go Fish po ang aming nilalaro. Hindi po yan, mga baraha siya, pero hindi kami nagtutungit sa Go Fish po yan. Tapos may mga words dyan, tapos gagamitin namin yung mga words na nakukuha namin dyan sa aming cards. Tapos kung may kapareha kami na words sa aming mga kaibigan, yun, kung sino ang unang matapos, basta yun na yun, Go Fish yan mga kabisdak eh. Ang gulo ko lang mag-explain ba, ito si Mina, Juno, ito silang lahat mga kabisdak, no, matagal na po kami nagsama, I think almost 4 years na kaming magkasama nito, ang bilis nilang lumaki. May mga pictures ako sa mga estudyanteng ito nung first time ko silang ma-meet. Opo. Mga cute-cute pa ngayon, mga dalagitan na at mga binatilyo na si Jonho, ang kaisa-isa kong estudyanteng lalaki. 5th grade po ito sila mga kabisdak. 산 올라가면 sunrise. 진짜요? 네, sunrise. 내리면은 오후에 내리면 sunset. 그러면 선셋 다른 거 뭐라고요? 올라가는 거. 올라가면 sunrise. 근데 내리면 근데 sundown 이렇게 해야 되는 거 아니에요? sun up, sun down. Okay, pagkatapos ng ating klase, syempre umuwi sa bahay at eto na mga kabisdak, the night before our flight, January 9, April daw. January 9 yan mga kabisdak, January 10 man ang aming flight. So ayan, syempre, yung mga damit ng mga bata yan, mga pinamimigay ko sa mga kapitbahay, sa mga pinsan, ganon. Si Daddy Insoy po talaga, tuwing may lakad kami, si Daddy Insoy po ang nagapack ng aming mga bagahe kasi magaling po yan siya. Magaling siyang mag-save ng space. Basta na ipapasok niya yung mga akala kong hindi na pwedeng maipasok. Opo, may isang box pa dito sa bahay na hindi ko po nadala. Mga damit pambata guys. So sila Lungkoy, Dudong, Saldi, pagka uwi nila, di ba darating man sila sa April 7. Kapag umuwi na sila mga kabisdak after ng kanilang kontrata, ipapadala ko po sa kanila bank. Like gift, igun. 야, 왜 이게 언컴터블한 걸 아니 하냐고. 여기 여기 그거.
muntik nang masampal si Daddy Insoy. Marunong po yan umilag si DE na anticipate na niya yung aking flying hand. Nagrereklamo siya, bakit daw ako bumibili ng pepero na ano siya, uncomfortable daw siya. I mean, malaki daw ba? Malaki siya sa ano, nagkukonsume siya ng malaking space. Bakit daw hindi yung ano, yung maliliit ang aking binili? Bakit yung box ng pepero ganun? Hangin lang ang nasa loob doon. May nagsabi sa akin, bakit daw hindi kami sweet ni DE? Bakit hindi daw kami nagde-display ng yung affection ba sa mga vlog, sa mga videos namin? Ay, hindi talaga. Hindi nyo po makikita yan kasi hindi po kami sweet ni DE talaga. Kahit na noong bago pa kami, kahit na noong mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, hindi po kami, ano, mga sweet lovers. Yung aming love language is yung mga sampal-sampal, yung mga kurot-kurot, yung mga sipa-sipa. Ganun po kami. Ganun ang style namin mga kabisdak. Pero it doesn't mean na we love each other less. Sadyang ganun lang talaga kami mga kabisdak. Hindi po kami yung mga, ay, ano yun na yun. Today is araw ng Biyernes, no? Black Friday. Panahon po ngayon ng pagnilay-nilay. So, walang pasok na sa bahay lang tayo mga kabistak no. Nagbinignit, nagbilo-bilo na ba ang lahat? Dito sa Korea, wala po silang Holy Week. So, may pasok po ang Huwebes at Biyernes. May pasok. Regular day lang po siya. Fast forward, natapos din ang ating pag-i-empake. Si Daddy Insoy po ang nag-i-empake sa sarili niyang bag, yung mga gamit niya. Siya mismo mga kabistak, o, 'di ba? Maano yan si Daddy Insoy kasama sa pagbiyahe. Hindi ka, ano ba? Independent siya ba? Ako naman, ako ang nagpapak sa mga kakailanganin ko and Little Insoy. Ganon. Maliit lang na malita itong sa amin. Alam niyo yung dala ko na dala ko na damit, guys. I think 2 t-shirt lang, 2 pants, panty, socks. Yun lang. Hindi po ako nagdadala ng maraming damit talaga. Nanghihiram lang po ako ng damit sa aking ate. Shout out Ate Raisa, sa aking mama Laida, sa aking sister-in-law, Shin. Nanghihiram lang po ako sa kanila ng damit. Opo. Ay, naku. Next time, magdadala na ako marami, no? Ipamimigay ko na itong mga ano ko dito. Opo. Yung mga bagahe natin next time, lalakihan ko na itong ating luggage. At dadalhin ko din itong pinagliitan na damit ni Little Insoy. Ipamimigay ko sa mga kapitbahay namin or kay Baby Arthur at kay Baby Kaden. Ipamimigay natin sa mga pinsan niya. Si LE po ang may pinakamaraming damit na dinala ko kasi magbibihis yan. Paulit-ulit po yung magbibihis kay maglalaro sa tubig, maglalaro sa dagat, maglaro sa swimming pool. So palagi po yan siyang, ano, yun nga, nagbibihis. And that's all for today's video. If you enjoyed this vlog, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next video. Ingat lahat. Medyo mo ya.